masama ay mapapahamak. Ang sumasunod sa ay sa liwanag hahanto. Magstayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, sa ano ko nga ihahambing ang mga tao ngayon? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagat naparito si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak at sinasabi nila, inaalihan siya ng demonyo. Naparito rin ang anak ng tao na kumakain at umiinom at sinasabi naman nila, masdanin niyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang tama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo. Sa ating pong minamahal na Gobernador, Gobernador Dodo Mandanas, at sa inyo pong lahat, magandang hapon po. Magandang hapon din po, Father. Palakpakan po natin ang Diyos. Kakatuwa dahil napakaaga ng celebration ng Christmas sa Pilipinas. September 1 pa lamang, nagse-celebrate na ang mga tao ng Christmas. September, October, November, December, hanggang 3 Kings ang Pasko sa Pilipinas. Ganun ang ating celebration ng Christmas. Kaya lamang, kaya nung isang araw, may nag-text sa akin ng Merry Christmas. Ang sagot ko sa kanya, hindi pa naman Pasko. Sabi ko, meron kang nakakalimutang isang mahalagang bahagi ng simbahan bago magpasko. At yun ay ang Adbyento. Napakahalaga na bago tayo mag-celebrate ng Christmas, huwag nating kalimutan yung isang mahalagang bahagi sa buhay ng ating Panginoon, Adbyento. Kaya ito po yung ating pag-usapan ngayong hapong ito. Napakaganda ng salitang Advent, galing sa salitang Latin, Adventus, ibig sabihin coming o pagdating. At kapag may dadating, laging may paghahanda. Naalala ko yung aking lola, noong ako'y bata, kapag may dadating na bisita, ang una niyang gagawin, papalitan niya ang kurtina. Pagkatapos, papalitan niya ng punda yung mga unan. Ilalabas niya ang mga plato at kutsara na nasa cabinet na amoy ipis na. At syempre, natatawa kayo, siguro nakaka-relate kayo. At pero pang isa na hindi ko makakalimutan, saka lamang pwedeng buksan ang fruit cocktail na nasa cabinet. Napakatagal mo ng pangarap kainin. Bawal kainin yan pag may bisita lamang yan. Ganun tayo mga Batanggenyo, pag may bisita, bigay ang lahat. Sabi nga, di ba may kasabihan, maubos na ang yaman, huwag lang ang yabang ng mga Batanggenyo daw. Ganun tayo kagilo sa mga bisita. But Advent is not just a physical preparation. But Advent is calling us to spiritually prepare ourselves for the coming of the Lord. Hindi lamang material o pisikal na paghahanda ang titawag sa atin ng Adbyento, kundi
ang kailangan nating ihanda ay ang ating mga kaluluwa. Kaya napakaganda ng iba't ibang paalala ng Adbyento sa atin. Ang una, ang Adbyento ay isang pagbabalik tanaw. Father, ano po ibig niyong sabihin ng Adbyento isang pagbabalik tanaw? Remembering, pag-alala. Hindi lamang ito pag-alala tungkol sa ginawa ng Diyos na pagliligtas sa atin, pero mas magandang makita natin na sa panahong ito, alalahanin din natin kung ano ang nagawa ng Diyos sa buhay natin. Pag-alaala sa mga nagawa ng Diyos sa buhay natin. At kapag binalikan mo ang nakaraan, binalikan mo ang mga nangyari sa buhay mo, totoo na ikaw ay hahanga at ang tangi mong masasabing, akalain mo yon, nalagpasan ko pala yon. Akalain mo yon, nakaya ko yon. Akalain mo yon, buhay pa rin ako ngayon. Yung pong unang paalala sa atin ng Advent, pagbabalik tanaw sa mga nangyari sa buhay natin para maging malinaw kung ano ang ginawa ng Diyos sa atin. Marami tayong hiniling sa Diyos na hindi niya ibinigay sa atin. Pero mas maraming ibinigay ang Diyos sa atin na kahit kailan hindi natin hiningi sa Kanya. So Advent is about remembering the good works of God sa buhay natin. Kaya sana, wag po natin kakalimutan. Alalahanin nyo palagi na may nagawang mabuti ang Diyos sa iyo, na kaya kayo dumating sa puntong yan ng buhay ninyo ngayon. Dahil kahit kailan, hindi kayo pinabayaan ng Diyos. Amen? Ang pangalawa, ang Advent ay panahon din ng pagbabago ng pananaw. Hindi lamang ito pagbabalik tanaw sa nagawa ng Diyos, kundi ito'y panahon din ng pagbabago ng pananaw. At ang pagbabago ng pananaw, sinisimulan sa ating isip. Kaya magandang tanong, ano ba ang laging laman ng ating isipan? Baka kaya naguguluhan ka, baka kaya masasama ang laman ng iyong isip, baka kaya litong-lito ka na, kinakalimutan mo na may Diyos. Baka kaya hirap na hirap ka, nakakalimutan mo na may Diyos. Simple lamang naman ang paghahanda ng isip. Ano ba ang dapat gawin? Isipin mo lang ang Diyos sa maghapon. Sabi nga, we begin our day by thinking about God and we end our day by thanking God. Sinisimulan mo ang araw sa pag-iisip tungkol sa Diyos at tatapusin mo ang iyong araw sa pamamagitan ng pasasalamat sa Diyos. We begin our day by thinking about God and we end our day by thanking God. Sa isip. Ang pangalawa ay sa puso. Pagbabago ng pananaw sa ating puso, ano ba ang laging laman ng ating puso? Baka yan ay puro galit, inggit sa kapwa, kawalan ng pakialam, walang pagmamahal. Masamang budhi. Di ba kaya ang tawag, masamang loob? Kapag masama ang loob ng isang tao, ibig sabihin, ang laman, puro negatibo. But God is asking us, sana, ihanda natin yung ating kalooban. Magbago tayo ng pananaw. Lagi nating sinasabing magpatawad, pero I think this is the right time to say sorry. This is the right time na sabihin sa ibang taong pinapatawad na kita. Inuunawa na kita. Pinagdadasal kita. Nauunawaan kita. Mahal na mahal kita. Kasi ang panahong ito, panahon ng pagbabago ng pananaw. At ang panghuli, ito ding panahon na ito ay pagtanaw ng utang na loob. Hindi lamang pagbabalik tanaw at pagbabago ng pananaw, pero ang Advent season ay pagtanaw ng utang na loob. Ang ganda ng salitang pagtanaw ng utang na loob dahil nagawang ka ng mabuti,
gagawin kang mabuti sa ibang tao. At ito rin yung sinasabi po sa atin. Sana, dahil napakaraming nagawang mabuti ng Diyos sa buhay natin, may magawa tayong mabuti para sa Diyos araw-araw. Nakakalungkot kapag sa gabi, uupo ka sa iyong kama bago ka matulog at naiisip mong, wala nga pala akong nagawang mabuti ngayong araw na ito. Nakakalungkot ang buhay kapag sa maghapon, hindi ka man lang nakagawa ng mabuti sa iyong kapwa. Lagi pong sabi sa atin, bilang pagtanaw ng utang na loob sa Diyos, sana tayo rin makapagbigay sa ating kapwa. Kaya lamang tayong mga tao, ang lagi nating konsepto ng pagbibigay ay pera o material na bagay. Pero pagbibigay na may tuturing, yung kaya mong tapikin ang balikat ng iyong kaibigan at sabihin sa kanyang, kaya mo yan, pinapagdasal kita. Pagbibigay, yung paglalaan mo ng oras at panahon sa iyong asawa at sa iyong mga anak. Pagbibigay, yung pagsunod mo sa iyong mga magulang. Pagbibigay, yung pagiging matapat at masipag mo sa iyong trabaho. Pagbibigay, yung laging pananalangin, hindi lamang para sa iyong sarili, kundi tigit para sa ibang tao. Kasi sabi nga, walang mayaman na hindi kayang tumanggap at walang mahirap na hindi kayang magbigay. Walang mayaman na hindi kayang tumanggap at walang mahirap na hindi kayang magbigay. Mga kapatid, ngayon po, panahon ng Adbyento, unang araw ng ating simbang gabi. Nakakatuwa, ang daming tao kapag simbang gabi. Dumadami ulit ang nasimba. Ang lagi kong ang paalala, huwag naman sana kayong masabihan na magaling lamang kayo sa umpisa. Meron kasing mga tao, 15, 16, 17, day 1, day 2, day 3, simbang gabi. Ang balik nila sa simbang gabi, 22, 23, 24. But God is telling us, salamat sa Diyos, naririto tayo. Sana patuloy nating pagsumikapan ang tinuturo ng Adbyento. Pagbabalik tanaw sa nagawa ng Diyos sa buhay natin, pagbabago ng pananaw patungo sa kabutihan, at higit sa lahat, pagtanaw ng utang na loob dahil napakaraming nagawa ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Pagpalain tayo ng Diyos. Amen. Magstayo po ang lahat. Mga kapatid, gawin natin maging marapat tayo sa pagpapala ng ating amang butihin. Hilingin natin sa Kanya mga biyaya upang makalugdan niya tayo ng pahatda ng Kanyang mga pagpapala. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang sa pangunguna ng banal na Papa Francisco, ng lahat ng mga obispo at mga pari, ay buong katapatan nawa nilang maakay ang mga mananampalataya sa buhay na kagakalugod-lugod ng paningin ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang mga nahirang na leader ng mga bansa ay pamahalaan ng kanilang mga nasasakupan ng buong katapatan at ang mga pairali ng sangkatauhan ay ang pagmamahalan, paglilingkod sa isa't isa, ang kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang mga taong dumaranas ng iba't ibang anyo ng pagdurusa ay madamay ng mga taong ginagawang kasangkapan ng Diyos na maging kanilang taga-akay at tagapamahagi ng katarungan at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pamilya ng ating mamamayan ay matutong sumunod sa utos ng pag-ibig ng Diyos at nawa mapuno ang kanilang tahanan ng pananampalataya ng Diyos at masagawa sa paglilingkod ang kanilang kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang lahat po ng ito ay hinihiling namin sa pamamagitan ng Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po'y magsiupo.
Magstayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Manaming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay. Sa anumang kakulangan, sa aming abag na kayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Manatili po tayong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin yun ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Lalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kalininisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
kapatid, to si Jesus, tong kordero ng Diyos. Siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa maayos na pangungumunyon, 4 na hanay po sa unahan. At yun pong ibang mga nasa likodan, pupuntahan na po kayo dyan ng ating mga lay ministers at extraordinary minister. Salamat po.
tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat namin gamitin upang kami sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Misay na alay na, humayo kayong mapayak. Salamat sa Diyos. Thank you po, Father Jajo Uli.